Alright, so ito po mga Boca Tribs. Nako, grabe na talaga. Kasi nung isang araw, kung matatandaan po ninyo, tayo po ay naging topic po natin ito pong usapin tungkol po dito kay Congressman Leandro Lebiste sa kanya pong mga binitiwang mga pag-aakusa dito po kay Secretary Ralph Recto ng Batangas. At gayon din po sa kanyang mga isinambulat na mga akusasyon ay naugnay din po ang pangalan ni Congressman Gradiola at kasama rin po ang pangalan ni Governor Vilma Santos at gayon din po yun pong kumandidato na anak niya na si kumandidato bilang Vice Governor ng probinsya ng Batangas. Subalit hindi nagtagumpay itong si Lucky Manzano. Ngayon, ang problema mga Boca Tribs sa mga akusasyong binitiwan nitong si Leandro Lebiste ay iniuugnay niya ang mga pangalan ng mga nabanggit ko kanina na di umano ayon sa kanya ay malaki ang ginastos na pera sa pagtakbo nitong Lucky B. Ayan ha, nang tinutukoy po rito ay si Lucky Manzano at ang kanyang ina na ngayon po ay gobernador na ng Batangas na si Governor Vilma Santos. Nako, mga Boca Tribs. Matinding usapin po ito kung tutukuyin. Sapagkat ito po ay kinabibilangan ng isa pong dating senator na si Ralph Recto at ngayon po ay naglilingkod bilang isa po sa kawani, mataas na katungkulan po, isa pong secretary sa bahagi po naman ng ating pamahalaan sa pamumuno po ni Pangulong Bongbong Marcos. At dahil nga po sa usaping iyan, sa mga bintangan na kanila pong binibitiwan, nagsalita po itong si dating Senator Ralph Recto. At ang sinabi po niya, isiniwalat po niya na di umano, ayon po sa kanya, na ito nga pong si Leandro Lebiste ay sangkot po sa malaking halaga sa larangan po ng kanyang pagkuha ng prangkisa sa DOE sa usapin po ng Solar Philippines. At ito nga pong Solar Philippines na ito, di umano, nakakuha siya ng mga prangkisa. Ang problema, ito po pala ay meron roong period of time kung kailan kinakailangan matapos ito. Dapat po sa loob lamang po ng 2 taon ay tapos po ang kontrata na may kinalaman nga po sa pagkakaroon po ng pagsiservisyo ng kuryente, lalo tigit po ay daw sa mga laylayan sa mahihirap na lugar po sa bahagi ng Batangas. Subalit ayon po dito po kay dating Senator Ralph Recto, malaki nga po ang pagkakautang sapagkat wala raw pong natapos o naipagpatuloy na proyekto ng Solar Philippines na ipinagkaloob ng DOE dito na ginagawa nitong si kung saan ang CEO nito ay itong si Congressman Lebiste at naugnay pa ang ilan sa kanyang mga kasamahan, partikular mga kamag-anak at yun pong mga kaibigan na may kinalaman po dito sa Solar Philippines na ito. Ngayon mga Boca Tribs, bilang pagpapatunay na ito po ay nagkaroon po ng kaso at mismong si Secretary Garin ang nag-file ng kasong ito. Para po sa kalinawan po ng balitang ito mga Boca Tribs, panoorin po natin ang video na ito. Inireklamo ng Energy Department sa Justice Department ang solar company ni Congressman Leandro Lebiste dahil sa kabiguan umanong tuparin ang kondisyon ng mga prangkisa nito. Ang reaksyon ni Lebiste sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Mismong si Energy Secretary Sharon Garin ang nagpunta sa Department of Justice para magsampa ng reklamo laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste at 5 pang personalidad. Sa complaint affidavit, sinabing hindi umano tinupad ni Lebiste ang mga kondisyon sa prangkisa nito. Ang tinutukoy ng DOE, ang 25 years na prangkisa na ibinigay sa Solar para sa Bayan Corporation, kung saan daw chairman, president at CEO si Lebiste. At director naman ang 5 pang ibang personalidad.
Ayon sa DOE, sa prangkisang ibinigay sa korporasyon noong 2019, magtatayo at mag-ooperate ito ng pagkukuha ng renewable energy sa mga liblib at underserved na lugar sa bansa. Nakasaad daw na marerevoke ang prangkisa kung hindi makapag-ooperate ng tuloy-tuloy ng 2 taon. 7 taon na raw ang lumipas pero hindi umano nakasunod sa kondisyon ng respondents. Sabi pa ng DOE, wala umano itong proyekto pero nakapagbigay naman umano ng renewable energy sa ilang kumpanyang nasa ilalim ng Solar Philippines Power Project Holdings Inc. na 100% na pag-aari ni Leviste. Sabi naman ng DOJ, pag-aaralan pa ang reklamo ng DOE at kung may sapat na batayan ay magsasagawa sila ng preliminary investigation. Sabi naman ni Leviste, kapansin-pansin na ang pagsasampan ng reklamo sa DOJ ay sabay sa resolusyon ng Batangas Congressman laban sa kanya. Ang resolusyon, inihain ng 5 niyang kasamahang kongresista sa Batangas, kasama si 6th District Representative Ryan Recto, anak ni na Executive Secretary Ralph Recto at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Tinawag nilang walang basihan, malisyoso at irresponsable ang mga aligasyon ni Leviste ng korupsyon laban kay Secretary Recto. So ayan po mga Boka Tribs, isang patotoo at isa pong pagpapatunay ng aking mga binitiwang salita na ito nga pong si Congressman Leandro Leviste ay sinampahan ng kaso ng Department of Energy sa pamumuno po mismo ni Secretary Garin. Nako, sana kaya pupunta ang usaping ito sapagkat sinasabi ni Congressman Leandro Leviste na di umano ayon sa kanya ay kahina-hinala daw naman na ito ay napasabay pa sa bubuksang usapin sa Kongreso. Kung kailan bubuksan ang usaping ito sa Kongreso, saka naman di umano ay nag-file ng demanda laban sa kanya ang Department of Energy. Kanya't para sa kanya, ang mga hakbanging ito ay may kinalaman pa rin sa pinag-uusapan na anomalya na sangkot ang pangalan ng mga rekto at gayon din sangkot din ang pangalan ng Congressman Gradiola. Kung saan man makakarating ang usaping ito mga Boka Tribs, sabi nga po natin, abangan ang susunod na kabanata. Yun po lamang. Maraming salamat po.